Mad Flow Music. San Pablo Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Putang ina! Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Ng maniking uli kung paano mo ginawa. Wala na akong manikin. Kumbaga, 8 years ago yun eh. Doon sa unang bahay na tinirang ko. Diba? Paano yun? In-edit mo, pinicturean mo yung manikin, tapos pinatong mo yung ano mo sa katawan mo, sa mukha mo. Tarantaduhan niya ang kulaong, wala maniniwala. Boss, fake lawyer at expert hacker mentor daw ni Makagago. Bayaan mo sila, mga durobo sila eh. Diba? Ang palusot ni kulaong, Boss, sabi manikin ng daw PNP, yun. i-edit mo daw sa Manikin lang daw yun. Hindi. Malabo yun, kulaong, hindi yun manikin. Katawan mo yun eh. Ikaw yun mismo eh. Diba? Ikaw mismo yun eh, na nakita namin eh. Eto, ano ba to? Papakita ko rin yung luxury na meron ako. Alam mo ba kung bakit ako pumunta ng Cagayan? Dahil gusto ko, bukod doon sa humanitarian ko na gagawin, di ba? Bukod doon sa taon-taon ng humanitarian na ginagawa ko sa bayan ng Peñablanca, sabi ko sa sarili ko, lahat ng matitipid ko sa pang-araw-araw, ibabahagi ko sa mga nangangailangan. At ginagawa ko. Pero anong ginagawa nyo? Binabatikos nyo. Binabash nyo. Sinisira nyo. Nilalagay nyo sa kahihiyan yung mga tao na wala namang kinalaman sa buhay nyo. Dahil lang tumanggap sila ng tulong sa akin, ibabash nyo. Sasabihin nyo, pagbibintangan nyo pa yung tao na yung mismong estudyante ang scammer. Tarantado kayo talaga. Di ba? Alam mo Makagago, eto wala ka. Wala kang etiquette decorum. Alam mo ba kung ano yung etiquette decorum, Makagago? Hindi mo alam. Alam ko hindi mo alam. At hindi rin alam ng asawa mo. Kung ano ibig sabihin ng etiquette decorum. Makinig ka, Makagago, i-record mo. Etiquette decorum. Tuturuan na kita. Ito kasi pa-doctorate lang to eh. Etiquette decorum imply observance of the formal requirement governing a person's behavior in polite society in a sense of whatever is appropriate for a person of good breeding with high moral, manner, values, and good taste. Wala ka nun. Wala ka nun. Pero bakit minsan bastos na bastos ang bunganga ko? Wala ka nun. Teka, kulaong. Kasama ba sa etiquette decorum yung pagmumura sa nanay? Kasama ba yon? Kulaong. Kasama ba yon yung pagmumura sa nanay? Etiquette decorum. Kung yung etiquette decorum na yan ay kasama ang pagmumura sa nanay, sa'yo na lang yung etiquette decorum mo na yan. Saksak mo sa baga mo. At kung ito ba nga etiquette decorum na ito ay kasama ng paghahamon ng suntukan sa regional director ng Region 2, saksak mo sa baga mo yung ano na yan, yung etiquette decorum mo na yan. Kung kasama dyan sa etiquette decorum na yan, yung pagmumura sa Vice President for Academic Affairs ng Cagayan State University, sa'yo na yan, yung etiquette decorum na yan. Hindi na kami tatanggap niyan. Hindi na namin pag-aaralan kung ano yan. Hindi na namin tatangkain pa na agawin sa iyo yan. Sa'yo na yan. Saksak mo sa baga mo yan, kulahong.
Hindi namin kailangan yung etiquette decorum na yan. Magtitiis na lang ako sa GMRC na tinuro sa akin ni Ma'am De Leon, yung teacher ko noon sa Sacred sa amin, nung elementary ako. Tatanggapin ko na lang yung pang GMRC lang ako, yung mga etiquette decorum na yan. Sa'yo na yan, Kulaong. Sige na, ikaw na. Ikaw na, sa'yo na yan. Pag-aari mo yan, kung gusto mo, ipapatent mo pa na sa'yo yan. Ikaw lamang ang meron yan. Sa'yo na yan. Hindi namin kailangan yan. Dito na lang ako sa GMRC na natutunan ko sa pinag-aralan ko na eskwelahan. Tama na ako dun. Kasi putya yung mga etiquette decorum na yan pala, magmumura ka sa nanay, mumurahin mo yung hamunin mo suntukan yung general, mumurahin mo yung Vice President for Academic Affairs ng isang tinitingala, nirerespeto, kapita-pitagan na universidad sa Cagayan. Magpapanggap kang Marcos, magpapanggap kang mayaman, mag-human trafficking ka. Naku, Kulaong, sa'yo na yan. Putya, ayoko na matuto niya etiquette decorum na yan. Kayo ba? Gusto nyo ba? Baka gusto nyo matuto na etiquette decorum ni Kulaong. Di ba? Putya, napakatindi ng etiquette decorum, di ba? Talagang yung kanyang paliwanag sa etiquette decorum, ay grabe to the highest level talaga. Di ba? Talagang napakatindi ng etiquette decorum na to kasi biruin mo ba naman talagang kabisadong-kabisado niya yung etiquette decorum. Pero ang tanong, in-apply mo ba sa ugali mong ang sarap mong murahing hayop ka? Di ba? Ngayon ito, ano ang etiquette decorum? Kasi kay Kulaong, iba yung etiquette decorum eh. Iniiba niya yung, kumbaga, yung sinabi niyang etiquette decorum, kapag sinabi niya etiquette decorum, parang ang gusto niyang ipaintindi sa atin, meron siya nun, at tayo ay wala. Di ba? Parang mga hampas lupa kayong mga nilalang, wala kayong etiquette decorum. Parang ganun eh. Yung pagkakasabi nitong si Kulaong. Ngayon, ang etiquette decorum po, tungkol po ito sa asal ng tao. Ngayon, ito po yung patakaran o tamang asal sa isang sitwasyon. Parang ano po ito, rule book ng good manners. Halimbawa po nito, pagsasabi ng please at thank you. Si Kulaong, ilang beses natin itong nakikita na kapag nakikipag-usap sa mga tauhan ng isang restaurant, nakikipag-usap sa mga serbidora, nakikipag-usap sa mga tauhan ng hotel, never natin itong naringgan ng salitang please at thank you. Bastos. Katulad nun, alas 5 pa bukas ng lalamunan ni Kulaong, libre na nga lang, di na magbabayad, free meal na lang, namimilit pa. 4:30, nasa lamunan na. Ang bukas ng lamunan, alas 5. Tapos kapag hindi nabigyan ng pagkain, hindi nabigyan ng menu, nagagalit, namimilit. Ano pa ang example niyan? Hindi po pag-interrupt habang may nagsasalita. Kitang-kita natin kagabi, may kausap si Kulaong, bishop daw. Pero nagsasalita yung bishop, interrupt si Kulaong. Ano sabi? Pinipigil niya o pinapahinto niya, ini-interrupt niya. Ganon. Kung meron kang etiquette decorum, hindi mo gagawin yun.
Actually, hindi naman na ano yun eh, yung mga gano'n na wag kang sasabat, wag kang parang bastos, 'di ba? Si Kulaong matagal na niyang ginagawa 'yan, yung mga ganyang ano na pabalang, mampuputol ng nagsasalita, mambabara. Wala siyang gano'n na yung etiquette decorum, wala siya talaga nun. Kagabi lang nakita natin habang nagsasalita yung bishop, kung ano-ano ang isisingit niya. Sa totoo lang, hindi mo na kailangan ng etiquette decorum eh. Kung ikaw lamang ay nakinig sa nanay at tatay mo, pinapalaki ka ng maayos ng nanay at tatay mo, magiging magalang ka na tao. Sa loob pa lang ng bahay, matututunan mo na yung basic na etiquette decorum na yan. Ngayon, eto, tamang dress code sa mga kasal o lamay. Alam niyo sa totoo lang, ako di bali nang walang etiquette decorum, pero pag ito si Kulaong, namatay talaga to, pupunta ako sa burol. Promise, pupunta talaga ako sa burol. Kung saan to nakaburol, pupunta ako. Sumama kayo sa akin. Doon tayo sasakay kay Kuya Henry. Kuya Henry, no? Punta tayo sa burol ni Kulaong. Tapos papatugtugin natin yan. Norman, patay gutom. Putang ina, di bali nang wala kaming etiquette decorum, patugtog ko lang sa burol mo yan. Ano pa isang klase ng etiquette decorum? Paggalang sa matatanda. Paggalang sa mga kababaihan. Paggalang sa mga kabataan. Paggalang sa mga may kapansanan. Kulaong, putang ina yung etiquette decorum mo na yan. Baka sa Mars mo yan kailangan i-apply. Hindi dito sa mundo namin. Baka dun sa Mars yan pwede. Kasi lahat ng mga example ng etiquette decorum, wala ka. Pero yung matanda, binigyan mo ng wheelchair, ano sabi mo? Pwede na siyang bumembang ng halagang 700 doon sa Kantuday. Imaginein mo yun, matanda, sinasabi mo ng ganon. Yung etiquette, patakaran o tamang asal sa isang sitwasyon. Yun namang decorum, ito naman po yung kaayusan at pagiging disente ng kilos at pananalita, lalo na sa formal o seryosong lugar. Nasan yung etiquette decorum mo? Pinagmamalaki mo pang meron kang etiquette decorum. Wala ka naman nun. Ikaw ang unang-unang nambababoy, nambabalahura ng mga tao dito sa Sokmed. Yung mga mamis nga sinisingil ka lang, pinagmumura mo. Kaya yung etiquette decorum mo, ano yan? Etiquette decolorum daw. J8. Peketet decorum yung kay Kulaong, Rolly Binas. Etiquette decolorum yan si Kulaong. Badetesti, good AM po. Yan, Fritz Willad, etiquette, tapos kung makapagmurad, Diyos ko, yun nga. May saltik po yan, Sir Mac. Makoy Cargado, basic table manners nga, wala yan eh. Saan ka ba naman nakakita? Naka-live, kumakain, ngagalirit yung, gaganon yung bunganga, Diyos ko. Etiquette decorum ka pang hayop ka. Wala ka nun. Hindi totoo yun. Wala kang etiquette decorum na yan. Decolorum ka, hayop ka. Because lagi mong tatandaan, sometimes, it take a monster to kill the devil. Ayun yun. Alam mo yung meaning ng etiquette decorum, pero hindi mo kayang i-apply sa sarili mo. Devil kayo. So I need to become a monster.
para makasabay sa inyo at hopefully to destroy you. Diba? Ayun yun. Oh. Ha? Kupal talaga 'to si Kulaong, eh, 'no? Ano talaga 'to, pangwalang hiyaan talaga 'tong taon 'to. Talagang ano 'to, to the highest level. Kumbaga nga sa ano, iPhone 17 Pro Max yung kasinungalingan nito, katarantaduhan nito, lahat na lang ng, kabulastugan talaga nakikulaong na. Lahat ng katarantaduhan, inano niya na, sinalo niya na. Wala ng ano 'to, biruin niyo akala ko ang pinakamabigat niyang makakalaban ano, Cagayan State University. Pero yun pala, ang, kaniyang, makakalaban na mabigat PNP pa, 'di ba? PNP pa talaga, eh. Yun talagang ano, yun ang, kaniyang, magiging, pinakamabigat na kalaban dito, PNP. Diyan talaga siya tingin ko hihilaturan. Kasi kaya po 'yan ano, sumisipsip sa mga PNP noon, nagbibigay ng mga salamin kasi nga siya po ay ano siya, wanted. Biruin niyo nakapamigay ng salamin 'yan, sa Camp Crame, wanted na siya no'n. Ah, eto naisip ko lang, Kulaong nakapagbigay ka ng salamin sa Camp Crame, wanted ka na nun as Norman Mangusin. Ang gamit mo nga kasi Francis Leo Marcos. Tapos kaibigan mo si General Maralag? Hindi kaya pinoprotektahan ka ni General Maralag noon pa? Kaya hindi ka nahuhuli sa human trafficking na ginawa mo? Ngayon ka mag-angas Kulaong, Rolly Binas. Nix Canada, etiquette decorum refers to the accepted rules and standards of polite behavior, conduct and manners in social, professional, or formal settings. Etiquette pa nga lang, wala na siya. Yan pa kaya? Tago ng tago sa PNP, napalapit sa kanya. Kenkel, salamat sa mga like. Salamat sa mga nag-like na, sa mga hindi pa salamat din po. Like na. 'Di ba? O, Kulaong, ididikit kulangot daw sabi ni Kulaong. Like muna tayo guys. O, Christopher Sereno. Okay. Palike po muna tayo ng kung Pablonatics kayo. Ayun, Kuya Henry. At Kuya Ramil, si Ma'am Joanna po sasabihin pa ako may etiquette decorum. May alam yun paano gamitin. Tanga ka talaga Kulaong. Tanga ka lang Kulaong. Ikaw yun bot devil na monster pa. Kenkel. Zai Chikyu. Pag umiinom siya kape, minumumog niya, kadiri. Jerma, kung ako kay Norman, mag-practice na siya magbaliw-baliwan para makapag-insanity plea. Daryl Losada, yari na yung kulaong-kulaong sa PNP, sure na mahoyo. Wala nga siya noon, Ramil Cruz. Makoy Cargado, basic table manners nga, wala yan. Diba? Kyle Juni, magmumulto si Kulaong Boss Mac. Baka makasuhan tayo niyan. Ramil Cruz. Malabo, wala ng pera yun eh. Kuya Henry, bagalan lang natin yung tugtog na Norman. Oo nga, no? No. Patay na nga siya, no? Paano tayo makakasuhan? Ano ba yun? Ano magandang ano dyan? Tono. Norman, patay gutom. Norman, patay gutom. Bagalan lang no? Pwede na no? Norman, pangit, patay gutom. Namatay na si Norman. Tapos sabay tayo, hahalakhak ng tawa. Nakakulaong. Okay, oo, first education coming from home. Butikid decorum yan kay Kulaong.
Butiki decorum. Okay. Abby Marquez, baka etiquette decolorum, parang siya. Hehe, colorum ang pagkatao. Yun nga. Kay Ate Benilda Craig, etiquette decorum ni Kulaong dumahak at dumura sa tabi-tabi kahit sa harap ng pagkain. Yun, naku, kadiri talaga. Minsan nga, nanonood ako ng Pound Stars. Di kunwari, nanonood ako ng Pound Stars sa, sa Blue App. Di syempre, pag natapos yung isa, tataas mong ganun. Kapag kasi ako lagi pag kumakain, tanghalian, hapunan, lagi Pound Stars pinapanood ko. Parang yun yung ewan ko, nakakasanayan ko na. Kung walang bagong upload ang Pound Stars, yung antique, The Pickers. Tapos yung kay Rick din, Rick Dale, yung American Restoration, mga ganyan. O kaya, basta gusto ko yung mga history, pinapanood ko. Ngayon, pag ikaw nag-scroll kang ganun sa FB, minsan kasi, lalabas yung video ni Kulao. Pag kumakain siya, pag kumakain ako, tas lumabas yan, talagang ang bilis kong iganon. Talagang ginaganon ko, ang bilis kasi ayaw makita mukha ni Kulao eh. Kakabuisit. Kakain ka, maalala mo yung ginagawa niya. Miss Bulabog, hello Jex, Norhana, asan dyan ang manners niya? Lahat na lang ng tao pinagmumura niya, especially yung nanay niya, tapos sabihin niya yan. Yun ngang kapatid ipapagurgur. Class Royale, etiquette, nasa damit ni Kulaong. Meron, pero etiquette decorum, wala siya noon. Yung etiketa. Jelay Marquez, Mac, isa po ako sa mga nagdadasal, makulong na po yan. Ulit, nakakasukan na po talaga yan, tao na yan. At matigil na masyadong bilib sa sarili niya eh. At sa dami pang tao na nauuto ng tao na yan. Itik-itik decorum si Kulaong. Kay Ramil Cruz, kung si Kulaong maging professor ko yan, baka mag-drop out ako sa ganyang ugali. Napaka-ironic ng etiquette decorum ni Kulaong. Usagi Chukino. Lazio Castelnuevo, hello po. Tommy Fishing nagde-debate ngayon. Okay.